Habang sa kalagitnaan ng pag-vlog namin ni Joyjoy at Herlin, napansin namin na medyo sumama ang pakiramdam ni Herlin. Masama pakiramdam mo? At naisip ko pa rito na baka ang isa sa dahilan ay nanibago siya dahil nandirito kami ngayon sa labas ng kanilang tahanan. Nahihilo lang po. Nahihilo ka? Gusto mo pasok na dun sa loob? Ano nga ba itong naramdaman ni Herlin na tila ito ay bigla-bigla naman yatang pangyayari sa kalagitnaan nga ng aming pag-vlog? Ito yung daan o kalsada na halos araw-araw namin na dinadaanan patungo sa magkapatid na si Joyjoy at si Herlin. Napapaligiran ng napakaraming niyog at talagang masasabi natin na nasa liblib na rin sila na lugar. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood natin, masugid ng mga taga-subaybay sa ating platform, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Thank you so much po sa araw-araw na panonood po ninyo, sa lahat ng supporter ni Kuya Paul na magpahanggang sa ngayon ay sinubaybayan din sa atin, sina Joyjoy at Herlin. Maraming salamat po sa inyo lahat sa solid din yung pagsuporta. At ngayon bibisita kami dito kina Joyjoy at Herlin para po makamusta natin siyempre yung sitwasyon ng kuya din nila. Kasi nung isang araw na balitaan nga natin pagpunta dito na may hindi magandang nangyari sa kanilang kapatid na natumba daw, na nawala ng malay. At ngayon, tatanungin natin update. Andito si Joyjoy sa labas. Ba, nagpapahangin ka ate Joyjoy Ha? Nagpapahangin ka dito sa labas. Dapat si ate Herlin nandito din. Ano? Labas natin yung wheelchair dito tayo para mahangin-hangin. Presko dito, mas presko dito. Tara, pagtulungan natin. Labas natin dito. Ay, dito tayo sa labas. Gusto namin dito tayo. Si ate Herlin si ate Elpa sa'yo maglagay sa wheelchair. At total nakakababa naman yan dito. Dire-diretso na tayo doon. Hindi na wheelchair at nakakalakadin na lang. Ha? Palakadin na lang. Papunta sa doon? Oo, nakakalakad na ako na pinapalakad na lang. Di sige. Sige. Doon tayo ate Herlin para maiba naman yung ambience mo. Nasa labas ka naman. Para hindi ka lagi nandito lang. Tama ka sa ate Joyjoy dun, relax, mahangin sa labas. Dito medyo mainit. Hindi kami titingin, dito lang kami sa labas. Antayin ka namin dito. Dali. Para mapreskuhan ka naman. Ang init dyan sa loob. Dito, mapresko dito. Presko dito sa labas. Si ate Joyjoy nga nandito. Relax sa ate Joyjoy dito sa labas. Sana ate Joyjoy, tayo ate Joyjoy. Kamusta? Ay, tatanungin ko nga mamaya kay ate Elfa, kamusta ang kapatid ninyo? Ito yung lakaran ni subukan mo daw dyan maglakad. Kung subukan ko daw mag-practice dito kung komportable ako. Hindi kasi ito, mataas kasi ako kaya kapag nag-straight ako, hindi ko na mahawakan. Kailangan nakaganto. Pero kapag ito nilakad, itong layo na to, balik lang dito, solved na siya dito, makalakad siya dito ng 1 oras, 2 oras, maganda na. Hindi, antayin natin si hindi ko kukunan para hindi makita at baka nahiya si ate Herlin. Tsaka ko na lang ipapakita yung paglalakad ni ate Herlin papunta dito sa labas. Lakad-lakad naman dito. At saka dito, pag maga. Ay, may isa ka pang upuan dyan? Dito ako para maalalayan ko si Herlin. Huwag ka nang ayos sa ate Herlin. Tinan nyo, nakalakad dito, papunta dito. Ayaw na niya na mag-wheelchair at diretso na daw dito. Ayos nga naman, ba't mag-wheelchair pa? Kaya na. Sige, bigyan ng unan si ate Herlin. Maunang patang. Aba, para relax, para relax, siyempre. Dito ako para maalala, para hindi ka dito maano. Ay, saan ba yung mikropono? Ito pala. Lagi ka ate Herlin, ayos pala dito, dito ka madalas. At para mapresko-preskohan ka naman, hindi lagi nasa loob lang. Kamusta ang kuya mo? May update kayo? May update kayo? Opo. Okay na daw? Opo. Ano daw ang nangyari sa... Nakausap nyo? Anong sinabi niya sa inyo? Natanong niyo ba anong nangyari sa kanya? Nahilo nga po. Nahilo. Saka po, masakit na po ang ulo niya. Ay, ganun.
Siguro dala din talaga ng puyat yan. Kasi yung puyat napakasakit talaga sa ulo niyan. Tapos walang sapat na tulog, talagang bagsak talaga katawan mo dyan. Pero sa ngayon, nasan siya? Nandun po sa trabaho niya. Ay, nagtatrabaho na naman agad? Opo, magtatrabaho na po mamaya pong Grabe naman. Hindi mo lang siya pinayagang magpahinga muna ng boss nila? kung pahinga po, 2 araw lang po. Hindi sapat yun. Dapat mga 1 linggo man lang, di ba? Sa bagay, magkakaiba naman kasi ang amo. Merong nakaunawa, meron namang hindi sa sitwasyon. Baka akala nila walang record yung kuya nila noon ng epilepsy. Kaya hindi siguro alam. Akala pagod lang, ganyan. O nga pala, may update na tayo sa internet nyo. By tomorrow, nandyan na yung tapos kung wala sila bukas schedule sa sentro, didiretso sila dito para maglagay ng internet, kung may schedule sila, di sa isang araw yun, para may libangan na kayong magkapatid dito. O nga pala, yung TV nyo, napapanooran na? Opo. Meron na nagbayad kasi kami nung nakaraan dun sa cable nila, tapos in-update ko nung isang araw kung na-load na at meron na nga daw. Ibig sabihin, napapanooran nyo na yun. Mabuti gumagana pa yung TV. Saan ka punta? Ha? Nag-walk out si Joy. Grabe. Wala, win-walk outan tayo ni Joy. Joy, saan ka pupunta, Joy? Dito ka lang. Wala. Nag-walk out si Joy. Joy, babalik ka ha, Joy? Wala na, nagalit yata sa atin si Joy. Nag-walk out. Okay, nung nakaraan na pag-usapan natin sa therapy, di ba? Bukas may schedule si Commander doon sa Alayaw. Dadaan kami doon. Dadaanan ko na si Nanay. Anong pangalan? Yuli po. Si Nanay Yoli. Dadaan na kami doon bukas kasi may iba-vlog siya malapit doon. Una naming dadaanan yung bahay niya. Kaya bukas pupuntahan ko na siya at kausapin ko, At huwag kang mag-alala. Tutulong kami sa sa therapist ninyo, Basta matutuloy yun. Huwag kang mag-worried, huwag kang mag-alala. Alam kong gustong-gusto ninyo kasi magkapatid talaga na ma-therapist, Sige nga, sa percent, ilang percent mo gaano ka gustong ma-therapy kayo? 100 po. 100%. Nakikita din ng manonood natin yan na talagang ganoon nila kagustong ma-therapy, ganoon nila kagustong gumaling, ganoon sila kapursigido, ganoon sila kataas yung level na hindi sila nawawalan ng pag-asa makalakad. Napaka-taas lahat ng expectation natin sa kanila ay pinapakita talaga nila yon. Na ina-expect namin na magpupursige sila, nandun talagang hindi nila yun pinababayaan na mawala sa sarili nila. Kaya humahanga ako dito kala Joy at Herlin. Kanina nag-practice ka ba? Hindi nga po at maulan. Ay, nagulan dito kanina? Nagulan ba dun sa atin? Po. Hindi sa amin hindi dito, nagulan dito. Baha nga po yung harapan. Ay, saan harapan? Dito po. Ay, dito? Buti hindi napasok sa loob nyo? Hindi naman po. Hindi naman. Ay, pala yung bubong ninyo, tuyo na Hindi pa nakukumpleto yan? Hindi pa rin po. Buwan ng malayo ang ipon-ipon pa ho nila. Pero okay pa yan kahit ganyan na. May kakabit pa yan. Kala ko hindi na kasi sayang naman kung hindi na. Ang dami pa yan, pakita mo rin sa'yo. Madami pa kasing kulang, nasa 300 pa lang daw yata yan. Higit na po yan at may nadagdag na. Higit na, pero ang kailangan nila ay 2,000. So, marami-rami pa. Pero, pag nakompleto yan, isahang lagayan. Ate Alpha? At malagyan na natin ng net sa ibabaw para malinis, magandang tingnan. Ito ba? Anong maganda ba dito? Gusto nyo ba ito ay pinturahan natin? Ba itong dingding ninyo? Ha? Pwede ito. Pwede ito mapinturahan na dingding nila para mas matibay. Nakakadagdag tibay ang pintura baga, sa ganito sa dingding. Pero since ito ay hard flex naman na to, ang labas nito ay semento yan. Para yung plywood na kinotingan ng semento. Tama ako, di ba? Yan, semento yan naka-coating dyan. Matibay-tibay na naman na din po yan. Tapos yung bubong na lang inaantay natin na maayos. Tapos malagyan ng cover ng, ang tawag dito? Okay? Net. Yan, malagyan ng net. Okay. At Alpha, kailan mo huli nakausap ang kapatid mo? Kanina po, nagtawag ulit po kanina sa kanya. Kanina? Opo. Ay, papasok naman na daw po. Okay naman na daw ang pakaramdam. Hindi niya ho alam gaano. Inatake nga lang ng sakit niya. Bumalik po niya. Ay, yung epilepsy?
Sabi, Sabi ko na, Papacheck ako nga kapag po daw. nagulat nga daw po siya nung nasa ospital na siya. Apat na andun na siya. ganito kasi na Telfa, ang epilepsy, wala din kasing kagamutan yon, no? Ang epilepsy, mga kababayan, sa pagkakalam ko, walang kagamutan yan. Anytime na mawala man yan, babalik at babalik yan. Kaya dapat lagi kang ready, nasa safe zone ka palagi. Kumbaga yung, hindi yung, halimbawa, parang nagpipintura ka sa building, bigla kang inatakan ng epilepsy mo, matik, bagsak ka sa baba. Kaya nga, Yung kapatid mo, anong trabaho niya? sa ano po yun, kumpanya daw po yun, hindi ko alam. Nag-ano siya ng kahon. Kahon? Sa kahon. Gawaan ng kahon? Parang kahon ho yung napaano. Parang nagtitape. Okay, ibig sabihin nasa factory yun, Opo, sa madaling parang salita. factory po. Kasi, ano po dyan, factory, nakasubok na ako dyan. Diyan yung sa salita ng karamihan ay patayan na trabaho talaga dyan. Talagang puyat, pagod, walang tigil na katatrabaho dyan. Kaya, yung kapatid mo, Ate Alpha, para hindi siya mapasama din para sa sarili niya, payuhan mo din yung kapatid mo Kaya nga po. na hindi lang kamo itong trabaho, napakaraming trabaho na pwede kang humanap na yung talagang applicable lang sa'yo, na anytime man na bumalik yung sakit mo, nasa ligtas na lugar ka, Oo. di ba? Lang ako kami. Sabi nga namin ay umuwi muna. Ayaw naman po niya. Kasi Hindi mahirap talaga na din ang Mayroon sa po nga Lopez. nakaw kaya. Nanganganaho lang po kaya yun. Doon ay mas mainit. Ano nga anahaw kapag nasa inyo? Opo yung Mas mahirap kasi nasa initan yun. Yun bang po ba ang ginagawang lalahin? Ang kapatid mo ba, Ate Alpha, ay ano ang tinapos niya? Lang po, high school graduate lang po. Huwag mong langin yun, mataas na yun. Ha? Pare-parehas po kami tatlo. Oh, Kaya matataas na ang naabot ninyo. Kahit hindi kayo nakapagkolehiyo, natapos ninyo ang high school, mataas na din yun. Oh, hindi natin pwedeng langin yun. Kasi yung iba nga, grade 2 lang. Opo. Oh, di ba? Yun talagang sa mong lang, grade 2 lang, grade 1 lang. Pero yung high school ay matagal yung pinaghirapan sa pag-aaral yun. Opo. Ano? Kaya yung kapatid mo napakarami. Niyan, pwedeng maging trabaho na pang umaga lang. Sabihin mo sa kanya kung gusto niya ay si Rans, baka may kakilala sa Batangas, pwede sa electronics, mas magaan na trabaho dun. Diba? Sa electronics. So, maraming company doon. Napakaraming company, hundreds company dun na pwede niya ano. Kulang ang 10 resume doon. Oo. Na hindi, wag siyang manghinayang sa trabaho na pwede siya mapahamak. No? Kaya nga po. Pwede mo siyang kausapin, payuhan mo siya. Department store, tsaka Matic, mga kababayan. Sabi ko kaya Alpha, pwede sa department store yung kapatid niya, sa mga SM. Kasi matangkad ang kapatid niya. At syempre, nakita naman natin yung mga itsura nila. Kaya Matic, yung kapatid nila, maitsura din. No? Ano ang itsura ng kapatid mo? Pwede mo ilarawan? Ha? Huwag kang titingin sa amin at pangit na ang kalalabasan nun. Huwag kang titingin sa amin, tingin ka sa kapatid mo. Hindi ko ilalarawan mga Alpha. Sino ang ano niya, kahawig niya? Si ano po, si tatay. Si tatay, may tsura din naman yung tatay niyo, di ba? May tsura din sa tatay niyo. Ano ang kulay ng iyong kapatid kayo? Manggi, puti? Ngayon po, maputi po siya ngayon. Oh, Matangos niyang ilong. matangos ang ilong. Pwede. Ako nga pangit nakapasok sa department store. No, nagtinda ako dyan ng sapatos. Nagtinda ako dyan ng sapatos. Tumagal naman ako dyan kahit paano ng 5 buwan. Kasi yun lang yung kontrata ko. Natapos naman sa awa ng Diyos. Napakahirap ng yung trabaho po kasi mga kababayan ng factory. Para yan sa mga taong, alam niyo, wala talagang karamdaman, walang iniindang sakit. Kasi patayan talaga trabaho dyan. Pero sa mga kagaya ng kapatid ni Ate Alpha, pwede sa mall yan. Napakadaming trabaho sa mall na hindi siya masyadong pagod, na nasa aircon siya, malamig. Yung atakihin man siya, maraming tao nakapaligid. Di ba? Masasakluluhan agad. Okay. So pwede yun sa mall, sabihin mo sa kapatid mo. Ako nga, hindi ako nangihinayang kapag alam kong medyo ako yung maalangan sa trabaho, hindi ako nangihinayang pong umalis kasi napakadami ng opportunities. Matyaga ka lang mag-apply. Pero pag nakita mo naman na goods, yung benefits, yung worth it yung pagtatrabaho mo, why not na mahalin natin yung trabaho natin na yun, no? Pero kapag nakita natin na hindi worth it, yung pagod na pagod tayo, halos patay na yung katawan, pero yung pinapasahod sa atin ay kulang pa sa pang-araw-araw na pagkain, leave na po tayo dyan, alis na po tayo dyan, hanap tayo ng ibang mas worth it yung pagiging masipag natin, di ba? Doon tayo sa maayos-ayos. Hindi naman sa sinasabi po natin na wag nating pasukan yung mga
companies na ganito lang yung pasahod. Nasa sa inyo po yan. Kung kaya nyo pagtiisa, na paikot-ikot lang yung araw yung sinasahod, paulit-ulit lang, mag-stay po kayo. Pero kung nangangarap kayo na kahit paano magkaroon kayo ng extra, yung sa masasabi talagang may madudukot ka anytime na mga ilangan ka, hanap po kayo ng much better na salary. Yun lang naman po yun. Okay. Ate Joy, Ate Herlin, sa ngayon, napunta kami dito kasi dapat may iba kaming ruta ngayon. Kaso nga lang naalala ko yung kuya nyo. Gusto kong kamustahin sa inyo. At gusto kong malaman yung update. Okay, pero sa awa ng Diyos, okay naman na pala. No? Pati kayo, baka makinig sa inyo. Di ba nabanggit mo, close kayo? Sasabihin ko po mamaya. Sabi mo, kuya, sila Kuya Marcos, ang dami na lang naging trabaho sa mall. Pwede ka doon kasi high school grad ka, matangkad ka, maitsura ka. Sa department store, napakadaling matanggap. Napakabilis. Sasabihin ko. Ilalagay lang siya kung saan may bakante na ibibenta niya, yun lang gagawin niya. Tatayo lang, mag-entertain ng tao. Hindi kagaya nun na puyat siya sa SM. Nakita ka bang hindi pala sila. Pero nakarating na kayo ng mall, di ba? Nagpunta tayo ng SM dati, di ba? O ang mall, pang umaga lang yan. Ang sara niyan, alas 9 ng gabi. Kung maging closing man ng kuya nyo, at least hindi siya magdamag na nagtatrabaho. Alas 9 ng gabi, uwi na siya kung siya'y panggabi. Di ba? Payuhan nyo para din sa kuya nyo. Kasi kawawa naman siya doon. Ano? Okay. At o nga pala, nabanggit ko sa inyo ni Joy nung nakaraan. Ay, kamustahin ko muna si Joy. Nag-walkout po ito kanina ay. Halika Joy. Ba't ka nag-walkout kanina? Ba't ka umalis? Nag-ihilang daw po. Naghihilang. Kala ko nagalit si Joy. Umalis. Sabi ni Joy, ako na. Punta na ako sa loob. Hindi maganda pinagsasasabi mo. Sabi ni Joy. Okay. Nakakuha ko sa inyo nung nakaraan na magdadala ako ng bigas. Pero, ayun, nakita nyo, wala kaming dala. Kaya, magbibigay ako ng cash para ibili nyo na lang ng bigas. Ano? Baka mo daw. Bili kayo ng bigas, ha? Bili kayo ng bigas nyo at kaya Marcos ay, limot na naman yung gamot. Malapit na akong gumaling, kaso nakakalimutan ko lang inumin yung gamot. Ano? Kunting-kunti na lang dapat gagaling na ako, kaso nga lang yung gamot na magpapagaling, nakakalimutan kong inumin. Lang. Ano kaya pwede kong gawin? Herlin, Joy. Payuhan mo daw ako. Hindi ko na baga alam ang gagawin ko sa buhay ko. Anong pwede kong gawin? Lagi niyo pong alalahanin. Ayun nga yung sakit ko. Hindi ko nga maalala. Paano gagawin ko nito? Na parang ang hirap baga na sitwasyon ko. Ate Joy? Ate Herlin? Yung magpapagaling sa akin kaso nakakalimutan kong inumin. Sulatan mo bawat kanto ng bahay. Bawat kanto ng bahay, pwede siguro. Susulatan na lang ni Kuya Marcos. May tatanong pala ako. Nung huli ko kasing bisita dito, sabi ko, gagala ito si Herlin eh. Tatanungin ko, naggala ka na ba sa labas? Hindi pa rin. Bakit? Maulan po kasi. Maulan. Pero kapag maganda yung panahon, labas-labas ka din ha. Kagaya nito, ang ganda-ganda dito sa labas Ang hangin. Masama pakiramdam mo? Hindi po. Ha? Paano ka? Nahihilo lang po. Nahihilo ka? Gusto mo pasok na dun sa loob? Hindi po dito po muna. Sigurado ka? Kaya mo? Sandal ka, dali. Sandal ka. Hindi naman matutumba. Ha? Baka may buwan ka na. May buwanan ka ba ngayon? Yung hulugan, yung paluwagan, ganyan? Buwanan din ba ganyan? Minsan may hulog ng buwanan. May lingguhan. Malapit na po. Ha? Malapit na. Kaya kaya nahihilo ka. Bigla pong nahilo si Herlin sa gitna ng vlog natin. Okay. So, si Joy, magkasabay baga kayo niyan? Magkasunuran lang po. Magkasunuran lang. May mga gamit kayo sa ganyan, sa pag-administration nyo, may mga gamit naman kayo? Saan ang gagaling ang inyong ginagamit? Nabili po sa tindahan. Nabili sa tindahan? Anong binibili nyo? Yung may pakpak yung wala? Yung may pakpak yung wala? Sige daw, sabihin mo daw sa akin.
Yung po napkin. Oo nga, may pakpak o wala? Wala. O kasi siyempre, may asawa ako, bumibili din ako ng ganyan noon. Yung with wings. O, di ba may, ano ba ang Tagalog ng wings? Pakpak. O, di ba? Kaya nga tanong ko kung may pakpak o wala. O, yung wala ang ginagamit ninyo. Hindi ko alam pinagkaiba niyan ay kung ano. O, basta bahala na kayo doon kung anong pinagkaiba nun. Okay, sa ngayon, Ate Herlin, Ate Joy ay ang gusto na lang namin, makumpleto na itong kabuuan nitong bahay ninyo, no? At ang kulang na lang namin na nadala dito, tinan mo, lumot ko na naman to. Pero nasa schedule ko na to ay. Patawaran nawa ako ng mga viewers kung bakit po ganito ako minsan. Pero lahat po yan ay pasensya na kayo at nawala yung camera namin na low bat. Medyo ano na din kasi medyo naghahanap na yata ng kapalit. Sabi ko nga kay Herlin, pautangin muna ako. At binibigyan niya sa akin yung 2,000. Bili ko yan ng 32 na may camera. O di may camera din. Okay, so pasensya na kung minsan ay nakakat-cut yung mga vlog natin, hindi dire-diretso kasi nga medyo ano na namamalya na din yung baterya siguro. Baterya lang naman siguro. Okay. So, yung nga sabi ko kana Ate Joy tsaka kay Herlin ay pagpasensyahan nyo na din ako kung minsan may sinasabi si Kuya Marcos na gantong araw dadaling ko. Tapos minsan wala. Kagaya ngayon, sabi ko pagbalik ko dito may bigis akong dala, di ba? Kaso nga lang, nandyan na kami, wala kami sa sentro nung maisipan kung dumaan dito. Wala kaming bibilhan. Kaya sabi ko, bibigyan nila ako ng konting cash para makabili kami. Nahilo ka pa? Hindi na po. Hindi na po. Ganyan ba talaga ang babae kapag nagkakaroon ng nahihilo? Si Joy, paano pag nahilo si Joy? Hindi po yung nahihilo. Hindi ka nahihilo, Joy, pag nagkakaroon ka? Hindi. Aba, ay malakas ang... Sakit lang tiyan. Sakit ang tiyan. Yung mga ganyan. Yung pinahihirapan naman sa puso, na sobrang sakit. Anong ginagawa niyo pag ganun? Ano yung ginagawa? Nilalagyan po ng Vicks. Vicks? O dapat, ang alam ko dun yung mainit na tubig na nasa bote. Yun, madaling mawala yung sakit nun. Kapag ilapat mo sa sikmura mo yun, sa tiyan mo, mawala agad yung sakit ng Yung Vicks, pwede naman yung kapag may kabag. Okay. O sige, sa ngayon, ihahatid ka ba namin sa loob? O si Atelfa na lang? Dito na lang po muna ako papahangin. Oh, sige, magpahangin. Kapag nahilo ka, tawag agad kay Ate Alpha, ha? Okay. Ate Joy. Naka-get over ka na ba sa birthday mo? Ha? Naka-get over ka na sa birthday mo? Okay na sa'yo? Ha? Yung in-expect ni Ate Joy kasi noong mga panahon na karawan niya na hindi natupad, maunawaan din naman niya ni Joy. Medyo, nun nga lang, medyo na-disappoint siya kasi in-expect niya yung papa niya, di ba? Tinan nyo, sagot na sagot talaga siya na oo. Maraming in-expect. Ikaw nga mag-isa-isa. Sino? Si tatay. Si Kuya Paul. Si Buboy. Ay, oo nga pala, meron pa palang isa. Tapos kamag-anak nyo. Oo. Karaoke. Ha? Ano daw? Sari-sari daw ako. Sari-sari. Sari-sari ka daw, ate. Kung ano-ano daw pinagsasasabi mo. Okay. So, 5. Isipin nyo naman yung 5 na yun na mga bagay na inaasahan nyo tapos hindi dumating sa kaarawan niya. Kahit sino madidisappoint talaga nun. Pero, malilipas din naman yan. Marami pa namang kaarawan na darating na pwedeng i-celebrate. Pupunta ba si tatay pagkatapos ng lukad? Ay, papunta dito? Ay, wow, maganda. Para makamusta niya ulit kahit makita niyo si tatay niyo, Opo. O galitan niyo, ha? Bawian niyo, galitan niyo. Sabi mo, inantay ka namin, nagpaayos pa naman kami, pero di ka dumating. Bigyan mo kami tig 2,000. O, di ba? O, ganun ang diskarte. Ha? Gawin niyo yung kay tatay pag dumating, ha? Tampo-tampuhan kayo. Ha? Ay, wala. Saka maliligo ata kami sa ilog. Huwag ka munang pumayag, huwag ka masyadong marupok, ha? Huwag ka masyadong marupok, napapayag ka kaagad kay tatay, ha? Sabihin mo, tatay, iyoko. Kasi hindi ka dumating nung karawan ni Jojo, nagpaayos kami. Pero kung may 2,000 ka, sama kami. Di ba? Ganun yung diskarte, di ba? Para may pang-allowance kayo. Pahulog na yung Ay, pahulog na yung pera mo. Hawak.
Sige, sa ngayon, paano, pupunta muna kami ha? At, o nga pala, bago matapos to, gusto ko ipakita sa inyo tong lugar ni na Joy Joy, kung nasaan nakapwesto tong bahay nila. Kasi yan naman yung trabaho ng drone na ipinagkaloob sa atin, yung maipakita kung saan yung mas maunawaan ng tao, kung anong lokasyon ba naroroon ang tahanan ng tinutulungan natin. So ngayon, papakita ko po yan sa inyo. Roads that lay open are many.